Isa sa mga pumukaw sa atensyon ng marami ay ang iba't ibang imahe nito sa mga parada. Lahat naman kaya ay aprobado ng Simbahang Katolika? Alamin natin dito. Malalim na nauugnay sa kultura nating mga Pilipino ang debosyon sa Santo Niño. Marami nga sa atin ang may kanya-kanyang imahe ng santo sa ating mga tahanan. Pero kamakailan lang, bago ang pista ng Santo Niño noong January 19, kumalat at naging usap-usapan online ang mga imahe ng Santo Niño na hindi aprobado o kinikilala ng Simbahang Katoliko. O kamakailan, napansin ng simbahan na may mga bersyon na hindi angkop o hindi ayon sa pananampalatayang Katoliko o sa doktrina ng simbahan. Partikular, yung tinatawag nilang Santo Niño de la Suerte na may hawak na ibon o kaya ubas o kaya buslo na naiugnay sa mga naniniwala sa pungsoy, sa idolatria, ang kasikatan ng debosyon sa banal na sanggol, naglipa na ang iba't ibang uri at saka iba't ibang estilo ng Santo Niño sa ating bansa. Lingid sa kaalaman ng maraming Katoliko na may mga imahe na nauugnay sa ibang paniniwala na nakasentro sa swerte at umano'y mahika. Pero ano nga ba ang mga halimbawa ng imahe na binabantayan ng simbahan? Dalawa po ang binabantayan ng simbahan ngayon. Yung Santo Niño de la Suerte na sinasabing nagbibigay buenas at Santo Niño de la Pera. Yung Santo Niño na may hawak buslo at may mga coins na gold usually, sapagkat hindi ito tamang pagsasalarawan ng ating Panginoon. May mga post rin na nagsasabing kabilang dito ang Santo Niño de Palaboy, Santo Niño Hubad, Santo Niño de Sacristan at iba pa. Paano natin matutukoy kung ang imahen ay tunay o peke? Ito po, makita natin may corona, may setro, at mayroong globo. Yan ang official na version na dapat gayahin. Yung iba po, pinapayagan na rin yung nakalahad yung kamay o kaya pagsasalarawan sa batang anyo ng Panginoon katulad ng nasa likod ko, yung Santo Niño de la Sagrado Corazon, yung may puso. Pinapayagan din yan ng Panginoon. Basta wag lang may ugnay sa idolatria. Maaari raw nating tingnan bilang batayan ang Santo Niño de Cebu kung hindi sigurado sa tamang imahe ng ninyo. Ayon kay Father Dom, marahil ang dahilan kung bakit patuloy na may gumagawa ng mga hindi aprobadong imahen ay dahil mabili ang mga imahe na may kinalaman sa swerte. Mensahe niya sa mga Katoliko na nagmamay-ari ng mga nasabing imahe ng Santo Niño. Pinahihintulutan naman ng simbahan ang paggamit ng Santo Niño. Kailangan lang maging maingat kung ito ay ayon sa turo ng simbahan. Ayon kay Father Dom, may epekto man sa ating paniniwala ang pagkakaroon ng maling imahe ng Santo Niño. Ang mga ito ay hindi tuluyang maglalayo sa atin sa Panginoon. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa visual aids, kundi kung anong nasa laman ng ating puso at kung anong itinuturo na opisyal na doktrina at kredo ng simbahan.